Inalis na ang lockdown sa Senado ilang oras matapos ng tangkang pag-aresto ng National Bureau of Investigation kay Senador Bato de la Rosa. Kinumpirma naman ng tagapagsalita ng International Criminal Court na galing nga sa ICC ang arrest warrant na dinala sa Senado kahapon. Ang kampo ni de la Rosa dumulog sa Supreme Court para sa immediate judicial protection at guidance kaugnay sa arrest warrant. May unang balita si Ian Cruz. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. 2 taon matapos ang hamon na yan ni Senador Ronald Bato de la Rosa kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Nagpunta si Trillanes sa Senado, bitbit ang anyay warrant of arrest ng ICC kay De La Rosa para sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Bato, kaya ako nandito dahil personally niya ako ni-request na sasamahan ko yung magpoposa. So, nandito. Nasa Senado si De La Rosa para dagdagan ang bilang ng bagong mayorya na nagluklok kay Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Sa plenaryo, kinwestiyon ng mga taga-bagong mayorya ang ginawa ng mga taga-NBI kay De La Rosa. How can we allow other people to wrestle or even not to let him or preventing him to enter this august chamber? Ano ang ginagawa ng Sergeant at Arms? Bakit nila pinapayagan ito na gawin ito sa isang senador? Iniutos ni Cayetano sa Office of the Sergeant at Arms ng Senado na imbestigahan ang insidente. Kalaunan, nag-resign si Senate Sergeant at Arms Rene Samonte. Sa kopya ng ICC arrest warrant na nakuha ng GMA News, secret ex parte only available to the prosecution ang nakasulat sa unang pahina. May petsa itong November 6, 2025. Inisyo ito ng Pre-Trial Chamber 1. Batay sa dokumento, naniniwala ang Chamber na kailangang arestuhin si De La Rosa para masigurong haharap siya sa korte at para hindi niya mahadlangan ng investigasyon. Nag-issue ang Chamber ng warrant of arrest dahil sa kanyang umano'y criminal responsibility bilang indirect co-perpetrator sa crime against humanity of murder kaugnay sa drug war. At kung kailangan daw ma-execute ang arrest warrant na nooy classified bilang secret, maaari itong ipagbigay alam sa mga estado at international organizations. Sabi ng kampo ni Trillanes na i-transmit na ito sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC na counterpart ng Interpol sa Pilipinas. Tugod sa GMA News ng Executive Director nitong si retired Major General Romeo Prestoza, binavalidate pa nila ang impormasyon tungkol sa warrant at maglalabas ng pahayag kapag may kumpirmasyon sila mula sa ICC. Ayon kay Trillanes, legal ang arrest warrant ng ICC at taliwas sa batas ang proteksyon ng Senado kay De La Rosa. Obstruction of justice yan kasi valid warrant po ito ng ICC na transmit via the Interpol na sineserve po ng ating local authorities. Kinontra ito ni Cayetano. So we have Senate Resolution 44 na nagsasabi na kapag ka ito ay foreign warrant, kailangan dumaan pa rin to sa local court. Tapos yung local court ang mag-i-issue ng warrant of arrest and sasiguruduhin lang natin na may due process. Dumulog ang mga abogado ni De La Rosa sa Korte Suprema para sa immediate judicial protection at guidance sa legalidad at epekto ng umano'y ICC warrant. Muli rin silang umapila sa paglalabas ng temporary restraining order o preliminary injunction para hadlangan ang pag-aresto sa kanya at pagpapaharap sa isang foreign tribunal. Sa Facebook Live ni Senador Robin Padilla, kinwestiyon ni De La Rosa ang dalang ICC arrest warrant ni Trillanes. Kung merong totoong warrant of arrest, dalhin nila sa local court, ayusin nila, then pag-usapan natin at haharapin namin yan. Hindi yung dalhan ka ng papel na hindi klaro. Most likely spurious na warrant of arrest daldalan Trillanes kasi gusto niyang madala ako doon sa dahig. Kinumpirma ng ICC na kanila nga ang arrest warrant na anilay inilabas confidentially under seal ng Pre-Trial Chamber 1. Nasa proseso na raw sila ng pag-unseal nito. The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator
for the crime against humanity of murder. Mr. De La Rosa is alleged to have been involved in a common plan that lasted from approximately the 1st of November 2011 until the 16th of March 2019 to kill alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production. Nanawagan din si De La Rosa ng suporta sa mga kapwa niya graduate sa Philippine Military Academy. Sana natitira pa rin sa bawat puso ng isang PMA graduate yung courage, integrity, and loyalty. I am soliciting their support. Ito ang unang balita. Ian Cruz, GMA News.